Hello guys. Okay. So ayan. Medyo maaraw dito ngayon na gusto ko lang mag-share ng quick video. Mabilis lang guys. I'll do my best na mapabilis tong video na to and sana makatulong sa mga nagsusubaybay and na-appreciate ko kayo guys. Maraming salamat sa patuloy na pag-check and pag-follow ng page, no? And pag-share ng mga ilang vids. Okay. And itong i-share ko, ito yung kadalasang tanong sa akin ng mga nagbe-message sa Messenger. Ano ba yung noodling? No, ano ba talaga yung noodling? And ano ba yung role nito sa pagiging musician natin? Okay? So yan yung gusto kong i-share ngayon na sana makatulong sa atin, no, sa musical journey natin or sa guitar journey natin or sa kahit saan. Okay? Okay? So start muna natin. Ano ba yung definition ng noodling? Okay? So okay. So, ang ginawa ko, mahirap naman mag-define ka ng isang bagay na nasa sarili mo definition lang. Maganda, siguro kuha tayo ng mas magandang reliable na source, no? Nag-search ako sa Google about noodling. Sabi dito, noodling guitar meaning, no? In short, sabi ng Google, in short, noodling on guitar noodling on guitar is freestyle in the moment of playing where you explore seemingly random notes and rely more on trial and error and intuition than rigid musical systems and rules. Okay. So, yun. Kaya nga Matt the Noodling Guitar Player yung title ng page ko eh. Kasi saktong-sakto siya sa definition ng yung tugtog ko saktong-sakto sa definition talaga ng noodling on guitar sa Google. Freestyle siya, nag-explore ako ng mga seemingly random notes, no? May mga chromatic notes ako. So, yung mga ganun, no? Mga seemingly random notes. And rely more on trial and error and intuition. Trial and error, no? So, pag pinapakinggan ko rin kasi kung maganda ba yung yung tugtog ko or hindi, trial and error din siya. Pag hindi ko gagawin. Okay? And intuition, siyempre, intuition yan eh. Ang definition kasi ng intuition is ability to understand things without being conscious, no? So, ano ibig sabihin nun? Somehow, mayahawig natin siya sa isang common sense, ika nga. Kunyari, uhaw ka, automatic, kukuha ka na ng tubig sa ref. Buksan mo yung ref, kunin mo yung pitchel ng tubig, buhos ka sa baso, inom ka. Ganun lang yun, no? So, yun lang din yung intuition. So, ibig sabihin, sa guitar playing, kunyari, alam mo na yung pentatonic scale, alam mo na yung major scale. Automatic, pag may backing track or may gusto kang jamingan na song, yun ang gagawin mo. No? Hindi mo na kailangan mag-isip ng malalim, yun na yun. No? Hindi mo na kailangan mag-isip masyado ng rules or what, basta yun na yun at yun na yun. Gagawin mo na. So, more on ganito ako eh. kaya siguro ako Matt the Noodling Guitar Player, no? So, ayan. Nakalagay pa dito, than rigid musical systems and rules. So, kasi hindi ako naka-rely sa musical system masyado, no? Gaya ng mga theories, music theories and rules, no? Nakarely pa rin ako sa intuition ko, trial and error, freestyle in the moment of playing. Tapos yung nag-explore ako ng random notes, no? Doon pa rin ako madalas. Kaya ang tawag sa akin, Matt the Noodling Guitar Player. So, ayun. So, yun ang definition ng noodling, guys. Ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung kasi nga, ganito kasi guys, marami kasi nagsasabi na huwag tayo mag-noodling, dapat tayo, precise, dapat accurate sa music natin. Huwag yung tunog noodling lang. Okay? Huwag yung parang noodling ka lang kada wala ka ng music. Medyo mabigat yun, no? Sasabihin, noodling ka lang, puro lang noodling, wala namang music diyan. Tsaka wag yung tunog noodling lang, lalo yung mga sinasabi ng mga ibang teachers and mga vlog about music, no? Para daw hindi maging tunog noodling yung skala mo or lines mo. Okay naman yun. Hindi ako against sa lahat ng mga definitions nila or kung paano nila piniperceive yung noodling on guitar. No?
Ang sa akin lang, gagawin natin, syempre mag-eksperimento tayo. Kaya nga sinasabi nila, wag ka daw tunog noodling lang. Yung iba nga nagsasabi, wag ka mag-noodling, dapat precise ka sa music mo. Yan. Which is okay naman. Hindi naman ako against doon. Tama naman 'yun. Tama naman na dapat i-improve mo yung playing mo from time to time, 'di ba? So, dapat hindi ka lang dapat may music din. Tama naman talaga 'yun. Tama naman, hindi naman ako against doon. Ang sa akin lang, gagawin natin, mag-experiment tayo. What if tanggalin natin yung noodling sa tugtog, no? So, ang gagawin ko, kukuha ako ng isang backing track na papatugtugin ko, and then ang gagawin ko, aalisin ko yung noodling base sa mga definition na nandito, base sa precise definition na nandito sa Google. Aalisin natin, and then i-apply natin ng wala yun dun sa backing track. Tingnan natin kung anong kalalabasan or anong outcome. Tingnan natin, no? So, meron akong hinandang backing track dito, no? Bibilisan lang natin yung video eh. Okay? Yan. Okay? So, ano nga ba noodling at ano bang role nito sa ating pagiging musician, no? Mas maganda, malalaman natin yan kung susubukan nating alisin ang noodling, no? Noodling sa tugtugan, sa live na tugtugan. Ano ba yung sinabi doon sa noodling kanina, yung definition? Freestyle in the moment of playing. Okay, yan yung noodling, no? Freestyle in the moment of playing. Tapos, exploring seemingly random notes. Yan, isa pang bagay. Tapos, rely more on trial and error and intuition. Okay? Yan yung sinabi ng Google about noodling. So, ang gagawin natin, yung mga bagay na yan, aalisin natin. Hindi natin siya gagawin. Okay, hindi natin siya pwedeng gawin dito sa backing track na to. No? Ang gagawin lang natin, yung sinabi ng Google, musical system and rules lang. Okay? So, tignan natin kung anong outcome nito. Music na walang noodling. Okay. Okay? So, unang-una sa lahat, hindi ka pwedeng gumanon kasi random yun. Freestyle yun. Bakit hindi ako pwedeng tumugtog ng ganon? Kasi inisip ko lang yun ngayon. Diba, hindi tayo pwedeng mag-noodling. So, hindi tayo pwedeng mag-freestyle in the moment of playing. In the moment of playing. So, dapat, yung backing track na to, ngayon ko lang nakuha. So, hindi ko pa nasulatan to. Hindi ko pa nagawan to. So, hindi ako po pwedeng tumugtog on the spot. Kasi nga, hindi tayo pwede mag-freestyle in the moment of playing eh. Dapat meron na tayong planado dyan. Paano kung wala? Wala pa tayo naiisip. So, maganda. Kumuha na tayo ng mga guitar intros, guitar riffs, na naisulat na. Then siguro ilagay natin, try natin i-jam yan. Yung ano na yan, itong nandito sa backing track na to. Siguro magbalik, no? Kasi yun, intro na yun, naisulat na yun eh. Naisulat na ng writer yun noon pa. So, try natin. Okay? So, yan eh. So, yan na. Tutugtugin na natin kasi hindi na tayo pwede mag-freestyle in the moment of playing. Hindi tayo pwede hindi mo pwedeng i-apply yung intuition mo na alam mo na yung scala kasi nga intuition part ng noodling yun eh. So hindi mo po pwedeng i-apply yun. Kasi nga hindi ka nga magno-noodling eh. Okay? So yan. So medyo paulit-ulit na lang. Siguro since hindi ka pwedeng magano eh. Hindi ka pwedeng random yun eh. Hindi ka pwede magano kasi random yun. Hindi yun composed, hindi yun random yun eh. Freestyle in the moment of playing. So, gawin natin dyan. Isip pa tayo ng ibang intro na po pwede dyan. Yan, pasok yan. So, at least dito sa intro na to,
you can't go wrong kasi nga, precise ito. Hindi ka nag-trial and error kasi yun na talaga yun eh. Sweet Child of Mine na yun. Yun na yung set of notes na yun eh. So, okay? So, meron na tayong magbalik. Meron na tayong Sweet Child of Mine. Yun nga lang, yung intro na to, kasi nga kailangan natin ng musical system, no? Musical system, kailangan rules, no? Following the chord changes, no? So, lalagyan natin siya. Yun, okay lang kasi nag-G minor, eh. Kailangan mag-G off. Pero, yun nga lang, yung part na yun, hindi mo pwedeng gawin yun kasi ngayon ko lang ginawa yun eh. No, on the spot yun eh. No? Hindi tayo pwede mag-freestyle in the moment of playing. So, yun lang. Okay. Okay? So, ano pa kaya pwede dito? Medyo nahirapan ako guys, no? Kasi Matt the Noodling guitar player ako eh. So, siguro pag hindi ka nagdo-noodling, mas maganda, mas marami ka dapat alam na intro para mailagay mo dun dito sa backing track na to. Kasi hindi ka rin naman pwede mag-ganon. Exploring random notes yan eh. Oh, random ka lang eh. Hindi mo yan planado eh. Ano mo lang, sinubukan mo lang. Hindi yan planado. And pag ginawa mo yan, nagdo-noodling ka na. No? Pag gumanong ka na. Pag nagganong ka na, noodling na yon. Kasi random notes, trial and error, freestyle in the moment of playing. Eh, hindi ka pa pwede magganong kasi nga, hindi pwede mag-noodling eh. So, ganito lang gagawin mo dyan. No? Yan, no? At least ito, precise. O kaya, bed of roses. Diba? Pwede naman, pasok naman. Okay, Sweet Child of Mine. Kasi hindi ka pwede ganun. Hindi ka pwede mag ganun kasi nga, freestyle in the moment of playing yun. Kailangan precise ang tugtog mo. Kasi hindi ka nga pwede wag ka nga mag-noodling eh. Wag kang tunog noodling lang eh. Yung mga tunog noodling, freestyle in the moment of playing. Yan o. Yan, noodling yan. Kasi nga, hindi ko inisip. Intuition. Trial and error, intuition, exploring random notes. And nakakasunod ako sa chord progressions kasi nga nakakatawid ako dun sa chord gamit yung freestyle in the moment of playing. Hindi ako nagsusweet Child of Mine or nagmamagbalik or nag-i-intro na kung ano-ano, makaabot lang dun. Diba? Kasi nga noodling eh. No? So, yun. Pag tinanggal mo yung freestyle in the moment of playing, napakahirap na. Kasi nga, anong tutugtugin mo? Oh, yun. Maliban sa intro. Diba? O, diba? Nag-play ka rin ng random notes. Para lang makarating dun sa note na yun, sa target note na yun. Random din to. So, yun, no? Kahit na freestyle in the moment of playing na mabagal lang. Kasi, sabi nila, noodling daw, mabilis, puro mabibilis, noodling, hindi. May noodling din na mabagal. O, diba? Basta freestyle in the moment of playing, random notes, trial and error, intuition, noodling yan. O, diba, nakabase dun sa Google? O. O, diba? So,
Pag hindi ka magno-noodling, yun lang gagawin mo. Yan o, yan o. Kasi hindi ka pwede mag-play ng random style eh. Okay? So, yun lang guys, no? So, yun. Yun lang yung gusto kong i-share, no? Anong point ko dito? Ang na-realize ko, no, kagaya nga nung pinakita natin kanina, ang hirap tumugtog ng... Kasi sinubukan natin, diba, sinubukan nating alisin yung mga bagay na nandun sa definition ng kung ano yung noodling. Sinubukan nating alisin yung mga freestyle in the moment of playing, trial and error, intuition, exploring seemingly random notes. Na sinubukan natin siyang alisin sa mismong live na tugtugan, and yun ang outcome, no? Nag-end up na puro intro lang nagawa natin kasi nga hindi tayo makatugtog ng kung ano-ano, ng kung ano na gusto natin. No, kasi nga tinanggal natin yung noodling. So, yun, medyo konting realization lang din na hindi natin pwedeng alisin yung noodling sa tugtog natin. Napaka-importante nun kasi nga, yun, kagaya nga ng kanina, tinry nating alisin and nalimitahan tayo sa tugtog natin. No? Not unless magko-compose ka ng isang music. Itong backing track na to, binigay lang sa atin on the spot, no? So, paano natin siya matutugtugan kung hindi tayo magno-noodling? Okay? Kasi nga, simple lang. Base lang dun sa definition ng noodling, tinry lang nating alisin and i-apply yung mga nandun sa definition and tinry nating alisin and tinugtog natin dito sa backing track. Hindi tayo halos nakatugtog. Intro lang yung nagawa natin. Okay? Kasi nga yung mga intro, hindi naman yan noodling eh. Ano yan eh, precise na composed na ano na yan, mga lines na yan. So, anong gusto kong sabihin dito? Yun ang noodling, guys. And kaya ako Matt the noodling guitar player kasi yun ang noodling eh. Yun ang definition ng noodling na nandun sa sa Google, no? And I hope sana nakatulong ito sa mga nagtutugtog ng gitara na yung noodling, guys, hindi yan tinatanggal. At hindi ka umaalis sa pagno-noodling. And hindi mo rin pwedeng sabihin tunog noodling ka lang. Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi lahat ng tugtog halos sakop ng noodling. It's just that bakit sinasabi ng mga ibang ng mga ibang tao, ng mga ibang teachers and tunog noodling ka lang, ganun. Kasi baka naman hindi mo lang na-organize yung iyong noodling or hindi mo lang siya na-improve. Ang noodling, guys, hindi inaalis. Noodling is to be improved using musical concepts, musical systems, and rules. Kaya dyan pumapasok yung mga music theory, yung mga paano tumugtog ng mga phrasing, ng mga playing along chord changes, 'di ba? Lahat 'yan ginagamit yan para ma-improve yung iyong noodling. Hindi para alisin ang iyong noodling, okay? Kasi tinry natin kaninang alisin yung noodling eh. Ang hirap tumugtog, guys, 'di ba? Puro intro lang yung natugtog natin. So, yun lang, guys. Yun ang noodling. And I hope sana nakatulong ito. Rock on, guys. Salamat.